sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat gawa niya'y walang kamalian. Di magkakamali at kailan may di siya nagkamali. Kaya't kung lahat ng balangkas niya, panukala at kalooban niya, ang maghahari at mangunguna sa bawat anak niya. Walang taong malilisya ng landas at mapapahamak ng dahil sa mali at kasalanang gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Iba ang isip ng tao sa isipan ng Diyos na totoo. Iba ang damdamin ng laman at espiritu. Magkaibang totoo ang espiritu at ang tao. Kaya naman inugnay ng Ama ang espiritu sa tao upang matuto ang tao sa kabanalan at katotohanan niya. Welcome. Buhay na buhay ang Diyos sa buhay na mananampalataya. Buhay na buhay ang Diyos sa mga tapat na kumikilala. Sa naghahanap ng kanyang pagmamahal, nadarama siya. Oh, come on. Good day. Mula kay Ama ang lahat ng salita. Ngunit sino ang binababaan at binabahaginan? Ang lahat ng mabubuti ay kanya pawa. Subalit ang masama, kanino gawa? Kapag gumagawa ng masama ang tao, sinong naghahari sa kanya? Ngunit tao pa rin siya. Sapagkat mabuti at masama, tao ka pa rin dito sa lupa. Sapagkat hindi maaaring sabihing Diyos ka kapag gumagawa ka ng mabuti, kundi pinaghaharian ka ng mabuting espiritu. Hindi maaaring sabihing banal ka kapag gumagawa ka ng mabuti, sapagkat walang makapagsasabing banal ka maliban ng Ama. Subalit, ang ginagawa ng bawat isa, alam nila kung may pagbabago ang sarili nila. Kaya, suriin nga ninyo ang sarili nyo, mga mahal ko, kung may nabago na sa inyo. At kung may nabago na, ano ang pagbabago? At kung may pagbabago na, paano nakapagbago? Nagbago ka ba dahil sa sarili mo lamang? Binago ka ba ng sarili mo? O nakapagbago ka nang tanggapin mo ang Espiritu Santo sa buhay mo? At ang pagbabagong sinasabi, yaon na nga ang isang tunay na matibay na halimbawa. Kung dati kang dalahira,
hindi ka nadalahira ng magbago ka. Sapagkat lahat na yon ang sinasabi mo, may pagbabago na. Sinusuri mo na ngayon kung ano ang sasabihin mo upang mapagtiwalaan kang lubos ng Espiritu Santo. Kung anong alam mong dapat na alam mong sa'yo lang sinabi, naikalat mo pagdaka, nasa banal na Espiritu ka ba sa gayong gawa mo? Wala ka sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, lumilisan pa lang banal sa iyo. Nagpapakatao ka sa oras na kwento ka ng kwento ng di totoo. Sa makatuwid, paano naman tatanggapin ito ng tao? May tumanggap ba sa gayong kamalian niya? Kung ang pinapalagay sa sarili na ka-espiritu na ako, malakas ang espiritu ko. May tumatanggap lang sa totoong may takot na sa Ama sapagkat nasusuri niya yung mali niya. Ngunit kapag pinalagay niyang malakas ang espiritu niya, hindi niya masusuri yon. Ngunit sinong nakasusuri? Ang Ama na totoong espiritu ang di madadaya ng tao. Buhay ba ang Ama? Alalaong baga, kasama ito sa pagbabago. Kung papaano ang Ama ay nagpakita ng pagbabagong panahon, pinatototohanan niya at pinakikilala niya ang gawa niya ay hindi katulad sa tao. Ikaw, tao, makapagbabago ka kapag ginusto mong tinanggap ang magbabago sa iyo. Ngunit ganang ikaw mismo bilang sarili mo, hindi mo kayang magbagong totoo, sapagkat ang tao ay madaling magbago ang isipan at damdamin. Subalit kapag ang Espiritu ang nananahan, di kayang baguhin ang totoo na binago na sa iyo, sapagkat siya na mismo ang nagpapanahan ngayon at nagpapatibay ng iyong pagbabago. At kaya lamang hindi nagaganap ang maging ganap dahil yung araw na yun nakipagtotoo sa Espiritu at tinanggap na mabuti ang Espiritu nang maging pagkatao'y lumamang na naman ang pagkatao. Nawawawaan niyo baga? Yaon ang pawang katotohanan. Kaya't iba ang gawa ng banal na Espiritu sa taong pagkatao. At di maaring linlangin ang Diyos Espiritu ng tao. Sapagkat ang tao makapagsasabi ng siya'y nagbago at nakapagbago, ngunit ang Amang sumusuri ng totoong ugali niya at pagkatao, hindi niya malilinlang kahit kailan. Buhay ba ang Ama? Maraming photographer. Tandaan ninyo, saan mang gawain na may kabanalan, hindi ito malilihim. Gayon din naman ang gawaing may kasamaan, wala ring malilihim. Subalit mainam na ang malantad ang katotohanan at ang Ama ang ipangalandakan at masumpungan ng mga nilalang, kaysa malantad ang iyong kasamaan na ikay mapapahiya lamang. Sapagkat ang kasamaan may lilihim at may tatago sa kapwa mo, sa amang tumatarok, lumilirip, siyang naglalahad ng di marapat. At siyaon ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan mula sa mga gawa. Nagtaka ang mga bumubuo ng Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Yan ang tao. Nagtataka sa kapwa-tao na inaalam kung nag-aral baga o hindi. At kapag hindi ito mga nag-aral, nandun na ang pangungutya at pag-atol. Sapagkat kataka-taka man sa kanila
na hindi mga nag-aral, bakit nagagawa nila ang gayon at nakapagsasalita sila ng gayon? Ngunit nang dahil wala silang pandama sa katotohanan na ang Ama ang nagbahagi katulad ng mga nagbabahagi ng mabuti, di nila mawawaan. Napakilala at nagpakilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, tsaka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin may tatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit, saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ng dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang lalaking pinagaling nila ay mahigit ng 40 taong gulang. Yaon ang katotohanan. Anumang pigil mo tao at sino mang magpigil sa iyo, kung ang katotohanan ay taglay mo, di mapipigilan ka ng kapwa mo, ni hindi ka matututulan ng nakikipagtotoo, sapagkat kapwa kayo'y isang pandama, kaya kayo at ang nakikipagtotoo ay nagkakaisa sa isang totoo na Diyos na totoo. At yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kapag ang sinasambit mo'y mula sa Ama, may nakarinig na may pandinig, may nakadama na may pandama, subalit may nakaririnig na bingi sa katotohanan na di nila mawawaan, di nila matantot mapagnilayan. Kaya naman, dalawang uri ang tao na tagapakinig dito sa mundo. Isang nakikipagtotoo at isang hindi totoo. At ang laban sa hindi totoo ay sino? At ang laban sa totoo ay sino? Kaya nagkakalaban ngayon ang mga tao. Ang makatotohanan kaisa ng makatotohanan. Ngunit ang di totoo kalaban ng mga nakikipagtotoo. Kayo ngayon ay magsuri. Kalaban ba kayo? O kapanalig tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino ang hunghang na tao na magsasakripisyong gawin ang ganito at gayon ang gawin? Sino ang taong nasa abnormal na pagkatao na tutuparin naman ng ganito? At sino namang demonyo ang mangangahas na ganito ang gawin? Hindi ba't ang demonyo ay sisira sa mabuti? At aagaw sa mabuti? Kaya ang bawat isa ay magnilay at ang bawat isa ay makapagtatanto sa totoo at marapat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May interpreter naman siya.
Purihin, purihin, purihin ang Ama, ang dakilang lumalang sa balat ng lupa at bumuhay ng mga may buhay at nagpahalaga sa mga anak niyang minamahal. Dakilain siya magpakailanman ng mga makatotohanan at sa kanya'y nakadarama, ng mga nagigising sa katotohanan at siya'y nasumpungan, ng mga nagnanasang magbagong buhay. Purihin siya at dakilain ng mga nagnanasang magkaroon ng tunay na buhay. Yaunaw nga ang buhay na walang hanggan. Kaya naman, ang mga iniwanan ng panahon na yaon na binahagi na ng Espiritong Banal, hindi tumugot. Hanggang ngayon, taglay pa rin ang kanilang kinamtan, kaya't naihayag at naibahagi sa buong daigdig yung kanilang mabubuting gawa. Wala na sila, patay na sila. Ngunit magpahanggang ngayon, kinikilala ang kanilang ginawa, nakikilala ang kanilang nagawa, at inaalam ang kanilang mabuting gawa. Mga mahal, nais ba ninyong matulad sa kanila? Nawala na kayo sa lupa'y kinikilala pang mabuti ninyong gawa? Hinahanap pa ang inyong kabutihan, nananabik pang magawa ang inyong ginawang halimbawa? Kung magkagayon, isa lamang ang nais na mabatid ninyo at mapakilala ang Ama na totoo, na kung papaano sila'y nakakilala sa Ama sa pamamagitan ng Hesukristo, natupad at naganap ang layon na mailaganap sa lupa, yaong mga banal na salita at mabubuting gawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mga minamahal, ano nga baga ang pakay nyo sa dakong ito? Gumaling ang karamdaman? Magbago ang buhay? Lumigaya habang nabubuhay? Ano naman ang paraan para makapagbago kayo sa oras na ito? At ano naman ang magiging paraan para gumaling ang inyong katawan? Ngunit mas higit na marapat na mithiin yung gumaling ang inyong mga kaluluwa. Sapagkat kung minithin yung gumaling ang kaluluwa nyo at nagsigaling na kayo, kayo rin na may makikinabang na rin sa pisikal ninyong kagalingan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos, Jessica? Welcome, Jessica. Buhay nga ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang mga nagnanasang kumilalang tapat sa Ama, nagsusumakit silang siya'y makilala nga ang totoo. At nawa nga kayo'y kaisa sa Espiritu Santo, at di kalaban na mang-aagaw sa totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ano ang tinutukoy ng Kristo't Ama sa buhay ng tao? Ang kaligtasan. Ano ang layon ng Kristo't Ama sa mundo? Ang maligtas ang tao. Ano ang kagustuhan ng Ama na kamtin lahat ng tao? Ang kaligtasang totoo at buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Ang buhay na Diyos ay kumikilala sa lahat ng anak niya. Ngunit hindi lahat ng anak niya ay nakakakilala sa Kanya. Ang buhay na Diyos kumukupkop, lumilingap at nagmamahal sa lahat ng anak niya. Subalit hindi lahat ng anak niya ay tapat na nagmamahal sa Kanya. Ang buhay na Diyos ay walang katapusan ng pagnanasang tao ay makadama. Ngunit di lahat ng tao ay nakadadama sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan. Pawang katotohanan ang sa akin tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Ang buhay na Ama, patuloy na paglingap ang ginagawa niya,
Ngunit at pasubali, hindi lahat ng tao'y marunong lumingap sa kapwa nila. Ang buhay na ama'y walang katapusan ng pagpapala niya, ngunit hindi lahat ng tao'y nagpapahalaga sa pagpapala nila, sapagkat hindi lahat ng pagpapala ay mula sa Ama, kaya marapat lamang na ang Kanya ang manguna. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, iba't ibang uri na ng pagkatao ng mga anak mo ang pumaparito sa iyong dako, na kung papaano ito'y tinuran mo noon kay Constancia. Iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, patutunguhin ko sa takdang panahon. Iba't ibang katauhan, iba't ibang mithiin ang sa iyo'y makakaharap at pakikitunguhan. Subalit akong iisa ang wag mong tatalikdan, at akong makikiisa sa mga tapat mong kaisa ko at kaisa mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan. May mga taong gusto'y privacy. Kaya hindi lahat ng tao'y gusto'y kinukuhanan ng retrato, di ba ga? Ngunit bilang sa Espiritu, hindi kayo tututulan at babawalan. Hindi man kayo kakilala. Sapagkat patotoo lamang na kayo ay tinanggap bilang mga anak ng Ama. Subalit hindi lahat ng tao, kung hindi pa kilala, ay kukuhanan ka ng picture o larawan ay papayag siya. Tama ba ga? At yaon ay etiquette ng tao. Common sense. At yaon ay pinabatid ko rin kay Constancia, sapagkat ganang talino niyang pangtao, di batid yaon. Ngunit bilang talinong pang-espiritual, batid ang dapat at marapat. Kaya't magalak kayo, mga mahal na kapatid ko, alang-alang sa aking espiritu at sa katawan ni Constancia, pinahintulutan niyong ginawa yaon at pinabayaan naman kayo. Subalit sa bilang pagkatao, hindi loloobin niyaon, sapagkat sino kayo, hindi niya kayo kilala. At anong pakay niyo at anong tukoy niyo? Maliban magpakilala kayo at kilala na kayo, papayag siyang pakuhanan siya ng picture o litrato. Di ba ga? Ngunit yaon ang patotoo, ang lahat ay tinatanggap dito bilang kapatid sa isang Diyos. Sapagkat mahal na mahal kayo. Naway wag mo ipagdamdam mahal ko, pawang katotohanan lamang ang tinuran ko. Maging kayo man at maging sino man sa inyo, kung may sentido komon kayo, pagdakapat, karakarakay, papayag kayong picturean kayo o kuhanan kayo ng kapwa nyo. Anong pakay nyo at anong dahilan at kukuhanan kayo, di kayo kakilala at di kayo kakilala? Diba? Magagalit kayo, di kaya'y matutuwa ba kayo noon? Ngunit bilang sa espiritu at katotohanan, niloob sa inyo yaon, sapagkat walang iniisip na masama at walang ipaparatang na di tama. Kaya sa inyong lahat, sumainyong kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat marami ang nagaganap. Ginagamit ang larawan. Ngunit at pasubali, kung dito ay gagamitin ng di tama, may hahadlang at may haharang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang di nasisilayan siyang tutupad at gaganap, ngunit ang tao'y walang laban kailanman. Kaya't ang lahat ng marapat ay dapat maganap at ang di dapat ay huwag ipatupad. Sumainyong paghahari, mula ulo hanggang talampakan, pagharian nga kayo ng liwanag at ganap na pagmamahal mula sa Ama at sa Anak. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kung magkagayon,
lagi nyo at sa tuwin ay tatandaan, ang Diyos amay tapat kanino man, ang Diyos anak ay gayon din naman. Ang Diyos amay buhay kailanman, at ang Diyos anak ay gayon din naman. Sapagkat sa pamamagitan ng Diyos Espiritu, ang buhay na ama at anak ay kaisa na totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay nga ba ang Diyos? Ang gawain ito ay hindi popularidad ang kailangan at hindi rin ang kailangan ay sumikat. Kundi ang gawain ito, ang dapat makilala ay ang bumubuhay at may karapatang bumawi ng buhay. Ang gawain ito ay hindi tinindig ng tao at tao ang nagbalangkas. Kundi ang gawain ito, nabuo at nagkaroon ng taon ng bilang, hindi dahil tao ang tumutupad at gumaganap. Sapagkat bilang tao wala pang gumaling sa dakong ito at walang mapapagaling sa dakong ito. Kaya't ang nakinabang at nagsigaling kung mayroon na naroroon ng isip at damdamin, sila mismo ang makababatid, kayo mismo makatatarok kung sino ang sa inyo'y ginamit at nagpagaling. Kung magkagayon at kayong lahat ay sa Ama, ang may pandama ay nakadama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ano ang kailangan ng tao? Buhay, di ba? Kung mahal nyo ang buhay nyo, huwag nyong pahirapan ang isip nyo. Kung mahal nyo ang sarili nyo, huwag nyong pahirapan ang kalooban nyo. Sapagkat habang pinahihirapan nyo ang isip nyo sa hindi tamang pag-iisip at hindi nyo pinahirapan ang sabi nyo, kayo rin ang sinungaling. Sapagkat ang bawat nahihirapan ng isip at nahihirapan ng kalooban, hindi totoong wala siyang nararamdaman. Sapagkat ang sino mang nahihirapan ng kalooban at kaisipan, may nararamdaman. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang pasubali, kung papaanong gumaling ang lumpo, kaya nabalita ang paggawa nitong si Pedro at Juan. Sa iisang lumpo, marami ang nabalita. Sa iisang lumpo, marami ang sumuri. Sa iisang lumpo, marami ang naghanap kay Juan at kay Pedro. Hindi para makiisa, kundi ang iba'y para humatol at humusga. Kundi para tutulan, pigilin. Kaya sa dakong ito, hindi rin lahat na narito'y kaisa at nakikipag-totoo. Kaya mapapalad ang kaisa at nakikipag-isa, sapagkat makikinabang sila sa iisang naghamon kung paano kayo magbabago. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan. Ang iisa na nagbahagi na dumami ang nabahaginan, lumago, lumawak at nakaabot sa iba't ibang dako. Hanggang sa panahon ngayon, na kung papaano sa Pampangay di nakarating ang Kristo. Nang panahong naglalakbay, subalit abot na ngayon sa panahon ng Espiritu. Kaya, huminga nga kayo ng malalim kung naabutan na nga kayo. Naramdaman nyo na ba ang iisang nakaabot na sa inyo? Sapagkat, hindi lamang sa Arabia, doon nanahan ang Espiritu ng Ama. Sa mga tumatawag ng Allah, hindi lamang doon naroroon siya. Kundi kahit ang tawag mo sa Kanya'y hindi mo pa alam kung ano, basta't ang puso mo'y siya, nasa iyo siya. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon,
at ama'y nasa puso ng bawat isa, ano ngayon ang nararamdaman ng ang puso niya'y ama ang nasa kanya? Di ba't masaya siya? Hindi ba't maligaya siya? Hindi ba't payapa isip niya? At yan ang patotoo na kapag ang isipan niyo'y payapa, nasa Diyos kayo. Kapag litong-lito kayo at gulong-gulot, nagagalit kayo, nasa demonyo kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Huwag niyong gamitin ang ama dun sa isip niyong baluktot. Pagkatapos sasabihin niyo, Ama, nasa akin ka. Huwag niyong ipangalandakan, nasa banal na espiritu kayo. Hindi naman pala kayo napagkatiwalaan. Sinabi sa iyong isa na maghanap na, lumaganap na sa ilan at dumami na. Paano ba yaon? Mga mahal, pakatandaan ninyo, ang totoo sa espiritu nagtatakip, bumubuo. Nagtatapal ng butas. Kaya nga sinabing tagpian eh. Ngunit hindi, para mapasikat lang at mapagaling at mapano yung kapwa. Ang tanong, katulad ni Juan at ni Pedro, kay ganda ng sinabit ginawa. Bakit hinanapan ng butas para paratangan at bintangan ng kamalian? Mga minamahal, ganyan ang tao. Kung nasa malakas kang espiritu, alam mo yung dapat gagawin mo, lilimiin mo ang sasabihin mo. Aalamin mo lahat. Kung sa pagnanasa mo bang masabi mo kay Pedro, kay Juan, ang mga sinabi sa'yo, na iisa lang ang nagsabit, ikaw lamang. Tinanto mo ba kung makakabuti yaon? Subalit kapag ito'y ginagawa mo, wala ka sa banal na espiritu. Mga mahal, anong ibig turan ko sa inyo? Panahon na para masuri niyo ang katotohanan ng Ama. Panahon na para baguhin ang isip at damdamin niyo. Hindi ngayon at nasa banal na espiritu kayong sinasabi niyo. Hindi ngayon at banal na espiritu ang naghahari sa inyong sinasabi niyo. Ay lahat na ng gusto niyo sabihin ay magagawa niyo. Lilimiin mo rin kung pagkatao mo lamang yaong gusto mo. Sapagkat habang dinadaya mo ang banal na espiritu, nilalapastangan mo. Kailanman hindi ganon ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu, ang gusto't inaayos. Ngunit, hindi na kailangang ipabatid kay Pedro, kay Juana, kay Petra. Kundi, ang pag-aayos ay sapat na kung sila'y dalawang pagkatao. Ngunit kapag ito'y dinalahira mo kung saan dakot, kung sino nakabatid, hindi ka na banal na espiritu. Ika'y demonyo. Bakit? Alam mong hindi nararapat, alam mong hindi dapat, alam mong hindi marapat, sasambitin mo bayaan? Kaya't magsuri rin kayo, mga naka-espiritu. Sapagkat habang niloloko nyo ang Espiritu Santo, sarili nyo, dinadaya nyo at niloloko. Kaya huwag kayong palalamang sa masama, kundi ang lumamang at maging lamang yaong banal na Espiritu sa inyo. Mga mahal, bakit nga baga may taong gayon? Nagagawang ipangalandakan ng banal na Espiritu. Nagagawang ipangalandakan ng Kristong banal. Nagagawang ipangalandakan ng Amang banal. Ang sarili hindi magpakabanal. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaan ngayon ang tinutukoy ng banal na aklat. Kung papaano nagpakatotoo ang dalawa, ngunit ang naging pasubali pa'y ano? Subalit mapapalad ang nagpapakatotoo. Mismo sarili nyo ang masisiyahan at magagalak. Hindi mo na kailangang sabihin sa kapwa mo, maniwala ka sa akin. Ang Diyos na buhay at gising na gising, siyang magpapakilala sa iyo kung totoo ang ginagawa mo. Kaya naman, hindi ka man mga landakang ikay nasa katotohanan, ang napapabatid ng ginagawa mo at nakababatid ay ang Ama. Kaya't ang Amang nakababatid ng ginagawa mo, siyang nagpapabatid sa mga anak niyang marapat sa iyo. O tao, mahal ko kayo. Katotohanan ng tinuran ko,
Ilan kaya sa panahon ngayon ang katulad ni Juan at ni Pedro? At ilan din kaya ngayong panahon na ito ang katulad sa mga tumutulig sa kay Juan at kay Pedro? Ilan din kaya ang katulad sa isang lumpo na ipinaglaban niya kung sino ang nagpagaling sa kanya? At sinabi niya na hindi kayang gawin niya o ng tao. At ilan kaya ang taong mga sinungaling ginawa ng kabutihan, wala pa rin nakamtan, wala pa rin naramdaman? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, panahon na ang dapat ay manaig katotohanan at wag matuwa lang ang kapwa mo, magsasalita ka ng katuwa-tuwa sa kanya. Tao, pinasaya mo, ngunit ang Ama nagalit sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, magpakasaya, mahirap ka man, sapagkat hindi sa yaman ang kagalakan. Maging payapa ka, salat ka man sa yaman, sapagkat hindi sa kayamanan ang kapayapaan. Maging galak sa puso mo ang anumang tinatanggap mo kung ang Ama ang suma sa iyo. Subalit anuman ang nakakamtan mo, hindi ka kontento kung wala ka sa Ama mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. At ang nasisiyahan at nakukontento naman sa buhay niya, laging payapa, masaya't maligaya. Mahal na mahal ko kayo. At di na kailangan pang magsambit at magsalita kung ano siya at sino siya, sapagkat kapwa niya mismo ang makasusuri ng taglay niya. At ang kapwa taglay ay iisa, nagkakaunawaan sila. Ngunit ang di nila kaisa't kalaban sila, kakontrabida na. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Salamat. Di na kita paawitin, baka umuwi ka na naman. Pero anak, tuwan-tuwa ako nang narinig ko boses mo. Sapagkat yan ang gusto ng Ama, no? Tama ba? Ay, salamat. Natama rin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Oh! What's the reason? Please, after the... Okay? Okay. Baka makalat ako sa buong daigdig. I'm sorry, but I don't want many pictures. Nagkaintindihan kayo? Marunong pala mag-English si Kap Seloy. Buhay ba ang Diyos? Okay? Okay? Thank you. God bless you. Oh, may interruption, ano? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Smiling at me.
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Taga saan kayo? Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Mamaya na lang, ha? Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Ganda niyong tingnan, mga kaps. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig. Welcome. Okay. Thanks for coming. Okay. Where have you been? Manila. No, you're... I'm from Boston. Yeah? Boston, okay. Alam kong may magagawa ang Ama. Okay? Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang sa inyo. Tanggapin. Alam kong may magagawa. You like this? Oh, crackers. Okay. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, simple but important. Simple English. Manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal.
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkina ang gapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat tanggapin. Oh, you're so sweet. Kumakain siya ng crackers. Buhay po ba ang Diyos? Kapatid na pakipamigay, ang dakilang Diyos na buhay, ang bawat ginagawa sa lupa ay tunay na kay-inam kung magiging kaaya-aya kanino man. Kaya't ang bawat simpleng ginagawa sa dakong ito, kung bibigyan nyo ng kabuluhan at kahalagahan, makikinabang kayo ng tuwiran. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, malambot na. Hindi pa ba nagtatapa? Ano ba sabi sa katak-tak? Hindi, sabi sa iyo ka palang katak-tak. Sige, suntok mo. Suntok. Suntok. Di, taas. Huwag mong mahalin para mawala. Yan. Sige, suntok mo. Kumusta? Ba't nandito ka na? Ganun ba? Nakailang ano ka na ba nun? Oh, so ilang araw ang bakasyon mo? 1 month. Oh, purihin ng Ama. Okay naman yung bansa mong pinuntahan. Purihin ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay mapagpala. Lahat ng pagpapalay sa Kanya, hindi lamang yung masamang pagpapala. Ano po ba yung masamang pagpapala? Yung iba pinapalagay nilang mabuti pero masama. Ano? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Hala na kayo kung ano yun. Napakabuti po ng Panginoon. Ano? Tingnan nyo nga po, walang pagkabulang kanyang salita. Boston, Germany, Japan, Taiwan, etc., etc., etc. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, ang bagay na ginagawa ng Diyos, napapatotohanan na siya'y buhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu, na kung tatanggapin at dadamhin ng tao, ay mapapatotohanan ng lahat ng taong siyang ay totoong buhay sa mundo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tingnan nyo nga siya, oh. Walang kakemi-kemi, umunguya ng crackers. Nabuti pa siya, pinahalaga na agad kinain. Delicious? It's delicious. Yeah, delicious. Delicious. Paano kaya tayo magkakaintindihan niya? I don't know how to speak in English. Yeah, I don't know. Again? Pardon? Okay. I don't know how to speak in English. You speak very well.
No, a little, a little. No, I'm only grade 1. Okay. Okay, sit down. Naku, patay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Are you happy? Okay, you're happy too. True. There. Okay. I come back again. How old are you? Oh, really? You're young. Ah, it's okay. Thank you, Ren. Okay, alis na ako, baka mapasobra tayo na. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Baka. Di ba, nagpasaya siya sa atin? Eh, kung magaling ako mag-English dito, di hindi kayo matutuwa. Eh, dahil hindi ako magaling mag-English, natatawa kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Di po ba? Kung minsan, ang kapwa mo hamak-hamakin mo, hindi mo alam siya pala ang magiging karamay mo. Kung minsan, yung minamaliit mo, yung palang mas higit na may kakayahan at karunungan para sa'yo. Kung minsan, alam mo wala siyang magagawa, subalit hindi mo alam marami pala siyang magagawa sa iyo. Ganun lamang ang buhay dito sa mundo. Yung minsan na yan, hindi nawawala, laging may minsan yan. Ngunit ang minsan na yan, kung ikay nagkakamali, huwag mo laging katwiran minsan lang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kundi sapat na yung minsan, tama na yung minsan, huwag mong ulit-ulitin minsan lang. Sapagkat huwag mong idahilan ang salitang minsan, kundi kapag sinabi mo, yung minsan lang, huwag nang ulitin ang minsan. Hindi na natapos ang minsan. Laging, one more. Okay? You know what it means to say? Okay. Okay. Buhay ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, kumusta ka naman? Buti na lang narito ka uli. Ngumunguya siya, hindi siya makapagsalita. Makopa. Dahil buhay po ang Diyos, bukas may prosesyon tayo. Yung pong gustong makiisa sa ating prosesyon, Peace Day ni Divine Mercy, bukas alas 5 po ang ating prosesyon, ang simula ng ating prosesyon, alas 5. Kaya, sa dati po, mayroong panggawain sa gabi, kaya lamang yung hindi na masyadong nakakadalo yung iba dahil mapupuyat eka, hindi na magbabalik o hindi na magpupunta, ganon. Kaya, ibinigay na natin po na parang pinakapahinga naman yon para na sa gayon nakapaghanda yung mga uwi pa, ano. So, sa madaling salita po, ang gawain natin ay ngayon na lang. Mamaya ay wala na. Subalit, sa susunod na linggo, Miyerkules at Sabado, meron uli. Ganon kabuti ang Diyos. Nagbibigay siya ng kapahingahan. Alam niya kung napapagal ka, pagpapahingahin ka. Alam niya kung nalulungkot ka, aaliwin ka niya. Alam niya kung nanghihina ka, palalakasin ka niya. Alam niya kung nadidimlan ka, tatanglawan ka niya. Kaya lamang, alamin mo rin kung sino siya sa buhay mo para ang lahat ng alam niya, maituro niya sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon, kapag naituro niya sa iyo kung anong dapat at sinunod mo naman siya, maitatama ang maling buhay mo. Kapag nakilala mo siya at patuloy mong pinanahan siya sa iyong sarili, madarama mo siyang lubos kung paano kahalaga ka sa kanya at kung paano mo siya pinapahalagahan. Kaya't kung paano ka nagpapahalaga sa kanya at nadama mong siya'y mahalaga sa iyo, huwag ka nang hihiwalay pa sa kanya upang patuloy ng kayong dalawa'y magkaisa sa kanyang espiritu. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ang paghahari ng Ama'y walang katapusan, ngunit ang taong nagwawakas para siya'y pagharian. Ngunit at pasubali kayong mga napagharian, huwag niyong wawakasan ang paghahari niya sa inyo hanggang buong buhay ay kayo na sa Kanya at siya namay sumainyo. Upang sa gayon, patuloy niyang mapatotohanan siya Diyos ng walang hanggan at Diyos na walang kamatayan,
Diyos na may magagawa sa bawat saglit sa inyong buhay. Pagpalain kayo. Halina kayo, mga mahal ko. Yung pong reglamento at pagsasaayos, mayroon pong magsasayos mamaya sa inyo. Number 1 ka pala. Kamusta? Ha? Kumusta? Oh.